At dahil nga buwan ng mga gulay ngayon, kaya nagkaroon ng paligsahan yung grade 4, 5, and 6 at yung anak ko nga pala ay grade 5. Nandito nga pala sila sa bahay para magluto nga ng ingredients na binigay ng teacher nila dahil nga magkakaroon ng paligsahan sa pagluluto ng gulay. Dalawa lang yung representative sa bawat grade at yung anak ko nga pala ay grade 5, dalawa lang sila yung magluluto ng ganitong klaseng recipe. Hindi lahat guys ganito yung recipe ha, bawat isa po sa kanila may kanya-kanyang recipe na dapat po nilang lutuin. Sabi nila dito daw sila sa bahay magluluto. Syempre Mariko, for the go naman ako at nag-request nga sila na i-video ko daw sila para daw makita ng teacher nila. Aba talaga naman, may isa pa nga dito na paiyak na sa kakahiwa ng sibuyas. Yung lulutuin nga pala nila ay ipupunta nila sa school at ipapatikim sa teacher kung okay na ba. Kahit na Mariko may mga coaches yon ay meron pa rin silang ipapatikim para kung merong mang idagdag ay sasabihin. Yung tanging tulong ko lang dito guys, inassist ko lang sila at kung paano, syempre dun sa binigay ng teacher nila, meron naman na silang susundin kung paano lutuin. Ayan, mas pinadali ko lang para hindi sila malito at mas madali din nilang tandaan. Nakakatuwa nga silang tingnan kasi talagang nagtulong-tulong sila guys para mapadali kasi nga hanggang alas 3 lang daw yung teacher nila and lagpas alas 2 na nga sa oras na to. Yung isa ay nakatoka doon sa paghuhugas, yung isa sa pagluluto at yung isa ay tagaligpit ng kalat. Tatlo nga pala silang nandito guys, si Kit, si Ayan at saka si Kia. Pero sa competition, si Ayan at saka si Kia lang yung kasama. Nandito lang si Kit guys kasi gusto niya lang tumulong. So ito na nga pala yung naluto nila guys at ito yung ipapatikim nila sa teacher nila. Ito nga pala si Kia ay gumawa na rin ng sausawan siya kasi yung nakatoka doon. Sa pagluluto naman nakatoka si Ayan. Yung ganitong klaseng recipe, yung mga bata na ayaw kumain ng gulay, talagang mapapakain mo sila kasi nga Mari, masarap talaga siya kapag hinaluan mo siya ng iba. Basta meron pa rin siyang gulay na kasama. Healthy pa din yun. After nga pala nila mapatikim, approve naman sa kanilang mga teachers, so meron lang silang idadagdag. And after nyan mga mi, nagutom sila kaya kumain at nag-ayos na rin sila ng buhok ni Kia. Nakita ko nga sila mga mi na inaayusan si Kia, sabi ko sa kanila, o sige video ko na rin kayo kasi hindi ko pa rin naman yan napupromote. So yan nga pala Mari ko ay hair curler na sobrang dali na lang talagang magpakulot ngayon. So ayun na nga, bago mag-end yung ating mini vlog, gusto ko lang po batiin si Ayon at si Kia ng congratulations sa inyo dahil nanalo sila Mariko at sila yung ilalaban doon sa ibang school. At dahil nga buwan ng mga gulay ngayon, kaya nagkaroon ng paligsahan yung grade 4, 5, and 6 at yung anak ko nga pala ay grade 5. Nandito nga pala sila sa bahay para magluto nga ng ingredients na binigay ng teacher nila dahil nga magkakaroon ng paligsahan sa pagluluto ng gulay. Dalawa lang yung representative sa bawat grade at yung anak ko nga pala ay grade 5, dalawa lang sila yung magluluto ng ganitong klaseng recipe. Hindi lahat guys ganito yung recipe ha, bawat isa po sa kanila may kanya-kanyang recipe na dapat po nilang lutuin. Sabi nila dito daw sila sa bahay magluluto. Syempre Mariko, for the go naman ako at nag-request nga sila na i-video ko daw sila para daw makita ng teacher nila. Aba talaga naman, may isa pa nga dito na paiyak na sa kakahiwa ng sibuyas. Yung lulutuin nga pala nila ay ipupunta nila sa school at ipapatikim sa teacher kung okay na ba. Kahit na Mariko may mga coaches yon ay meron pa rin silang ipapatikim para kung merong mang idagdag ay sasabihin. Yung tanging tulong ko lang dito guys, inassist ko lang sila at